Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Pangulong Bongbong Marcos Jr. nagsorry sa mga pasaherong naapektuhan ng technical glitch sa NAIA. Pag-upgrade na mga gamit sa paliparan, ipinamamadali ng Pangulo. Hanggat daang patuloy na nagpapakawala ng tubig dahil sa patuloy na pag-ulan, ilang residente na nakatira malapit sa Angat River, inilikas na. Department of Justice Secretary Boying Rimulya iginiit na hindi nakialam sa kaso ng anak matapos maabsuelto sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Close contacts ng 8 Pinoy na COVID-19 patients na galing China natukoy na. Ilang close contacts nagpositibo sa COVID-19. Good news po mga kasangbahay, may inaasahang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, maglalaro mula 2 pesos and 10 centavos hanggang 2 pesos and 40 centavos ang ibabawas sa kada litro ng diesel at kerosene, habang nasa 20 hanggang 50 centavos ang inaasahang kaltas sa kada litro ng gasolina. Nitong nakaraang linggo, mahigit 2 pisong dagdag sa presyo ng produktong petrolyo ang naranasan ng mga motorista. Nag-inspeksyon kahapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Ninoy Aquino International Airport matapos ang nangyaring problema sa Air Traffic Management Center na nagdulot ng pagkaantala ng biyahe ng libo-libong pasahero. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga opisyal ng Department of Transportation at airline companies. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Transportation na madaliin na ang upgrading ng system ng paliparan, partikular na ang pagkuha ng equipment at backup system upang hindi na maulit ang technical problem sa Air Traffic Management Center. Ang sinabi ko lang kay Sec Jimmy is to make sure that we fast-track all of whatever negotiations we have with the equipment suppliers who can help us with the upgrades, both for the software and the hardware of our equipment. And beyond that is to have a proper backup system so that if the whole system fails, like it did on January 1, we have a complete system ready to go. Yun lamang, that might take a little time, but that is something that we will try to fast-track as quickly as possible. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., gagawin ng pamahalaan ang lahat upang hindi na maulit ang naturang problema noong January 1 kung saan maraming pasahero ang na-stranded sa mga airport terminal ng bansa. Sa ngayon, ayon sa Pangulo, nagkaroon na ng hakbang ang pamahalaan tulad ng emergency procurement ng 2 uninterruptible power supply o UPS units. Humingi naman ng paumanhin ng Pangulo sa nangyaring aberya. I'm sorry, of course, we have to apologize to our kababayans who, especially those who came from abroad. Dahil limitado ang kanilang bakasyon, nawala yung 2-3 araw . Ipinahayag ng Pangulo ang paghingi ng paumanhin nang mag-inspeksyon siya kahapon sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na gawing automated ang pagbabayad ng pamasahe sa EDSA Carousel. Kasunod ito ng mga sumbong na nagkakaiba-iba ang singil sa pamasahe sa busway at kung minsan ay mas mataas pa sa nakalagay sa inaprubahang taripa. Ito ang balita ni JP Nunez.
Nakakatanggap ng reklamo ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng labis na paniningil ng pamasahe sa EDSA Carousel simula nang magtapos ang libreng sakay. Ayon kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, nasa 50 centavos hanggang 4 na piso ang nagiging pagkakaiba o taas sa pagsingil ng ilang konduktor. Maaari anyang hindi pa kabisado ng ilang konduktor ang tamang pasahe dahil ngayon pa lang ulit nagbabalik ang paniningil ng pamasahe matapos ang mahabang panahon ng pagpapatupad ng libreng sakay. Nagkakaproblema lang po tayo pag ang nangolekta ay yung konduktor. Kung minsan kasi iba-iba yung interpretation nila. Nakipag-usap na ang LTFRB sa dalawang konsorsyum ng EDSA Busway upang imbestigahan ang mga sumbong ng sobrang paniningil sa pasahe. Sa ngayon may nakapaskil na ng tarpaulin sa bawat istasyon ng EDSA Carousel kung saan nakalagay kung magkano lamang ang dapat bayarang pamasahe para maging gabay ng mga pasahero. Bukod dyan, para maiwasan na ang sobrang paniningil, pinag-aaralan ngayon ng LTFRB na gawin ng automated ang fare system sa EDSA Carousel. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng beep cards, gaya ng ginagamit ngayon sa mga istasyon ng MRT at LRT. Pinag-aaralan na po namin na alisin na ho yung konduktor at continually yung mga automatic fare matrix collection ang gagamitin namin or yung beep card. Inanunsyo naman ng LTFRB na target nilang maibalik sa susunod na buwan ang libreng sakay program sa busway. Hinihintay na lang na mai-release ang 1.4 billion pesos na pondo para sa libreng sakay na manggagaling sa Department of Budget and Management o DBM. Sa pagtaya ng LTFRB, sakaling masimulan sa Pebrero, maaaring tumagal ang pondo hanggang sa Hulyo ngayong taon. Ang timeline ho namin is about February of this year. Itutuloy po namin yung libreng sakay na yan. Target din ng LTFRB na gawing 2 minuto lang ang interval ng dating ng mga bus sa carousel upang maiwasan ang paghaba ng pila ng mga pasahero. Inihayag ng LTFRB na mula sa 550 na mga bus na binigyan ng special permit, nasa 80% lamang nito ang bumibiyahe ngayon sa EDSA Carousel. Paliwanag ng ahensya, bagaman may kausap ng 2 bus consortium ang LTFRB para sa deployment sa EDSA Carousel, hindi pa rin ito natutugunan dahil kinukulang na rin umano sila sa mga driver. Ayon sa mga bus consortium, may ilan ang lumipat na ng ibang trabaho mula pa noong magkapandemya. Dagdag pa nila rito ang ilang choke points sa kahabaan ng busway kung saan naiipit minsan sa traffic ang mga bus kaya natatagalan ang dating sa mga istasyon. Ayon sa LTFRB, mayroon lang hanggang Miyerkules ang 2 consortium ng EDSA Busway para tugunan ang kakulangan ng mga unit. Kapag hindi ito na-aksyonan, mag-i-issue ng permit ang LTFRB sa 50 bus units na hindi kasama sa kasalukuyang consortium. 550 buses po ang itinalaga ng LTFRB para po sa EDSA Carousel. Unfortunately po, hindi po ito natutugunan ng mga 2 miyembro ng consortium natin. As of now, they're only operational to up to 80% ng 550 na tinalaga namin na mga buses na dapat umikot po ng EDSA. Samantala, mayroon namang 6 na mga bagong ruta ng bus ang binuksan ng LTFRB para sa mas kumbinyenteng pagsakay ng mga pasahero. Kasama dito ang mga ruta mula Antipolo hanggang McKinley via FB Road at C5, Antipolo hanggang McKinley Hill via C6, McKinley Hill hanggang Southwood Small Transport Terminal, Ayala tungong Southwood Small Transport Terminal, Alabang papuntang Naik via Governors Drive, at Cubao hanggang Dasmariñas via Governors Drive. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na makararanas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, epekto ito ng Low Pressure Area o LPA na huling namataan sa layong 1,000 kilometers silangan ng Southern Mindanao.
Ang mga lugar na maapektuhan ng LPA na may pinag-ibayong shareline ay ang Palawan, Visayas at Mindanao. Dahil dito, asahan na ang pagbaha at landslide sa lugar. Samantala, uulanin din ngayong araw ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Aurora at Quezon dahil sa northeast monsoon o amihan. Ang Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas din ng pag-ulan ngayong araw dahil din sa northeast monsoon. Nagpatupad na ng preemptive evacuation ang ilang lokal na pamahalaan sa Bulacan dahil sa inaasahang pagbaha dulot ng halos walang tigil na pag-ulan na sinabayan pa ng pagpapakawala ng tubig ng Angat Dam. Bukas pa rin ang 3 spillway gate ng Angat Dam para mapababa ang level ng tubig nito sa normal level water level. Ito ang balita ni Nestor Torres. 3 araw na nagpapakawala ng tubig ang Angat Dam sa Norsagaray, Bulacan. Kahapon, umakyat na sa 216.03 meters ang water level ng dam, pataas ng 2 metro kumpara sa 214 meter na water level itong Huwebes. Para mabawasan ang mataas na level ng tubig, kahapon ay sabay-sabay na binuksan ang 3 spillway gate ng dam. Patuloy pang nararanasan ang mga pag-ulan at naging zero visibility na rin dito sa loob ng Angat Dam watershed. Kung patuloy pa rin mararanasan ang ganitong hanging amihan, ay posibleng magtuloy-tuloy pa rin ang pagpapakawala ng tubig dito sa dam. Ayon sa National Power Corporation o NAPOCOR na siyang namamahala sa Angat Dam, ihinto lang nila ang pagpapakawala ng tubig sa dam kapag bumaba na ito sa normal high water level na 212 meters. Kasalukuyan po tayo nagpapakawala para po maiwasan po natin yung tinatawag nating overtapping. And then, kailangan po natin i-regulate yung ating outflow, yung inflow. Kaya kailangan po natin i-regulate yung elevation ng ating dam. Kailangan po natin ibaba ito sa safe level na 2112 po. Meron po tayong outflow na 1,117 cubic meter per second. So halos katumbas lang po ng ating inflow. Kaya nire-regulate nga po natin yung ating elevation para po makontrol po natin yung outflow tsaka inflow po natin. Sakali namang umabot na sa maximum level na 217 meters ang Angat Dam, hindi na rin nila mapipigilan ang pag-agos nito sa spillway. Subalit paglilinaw ng NAPOCOR, kahit umapaw ang tubig sa dam ay hindi naman mangyayaring magkaroon ng dam break dahil ligtas at matibay ang pagkakagawa nito. With regards naman po sa dam break, wala po, kumbaga ang ating dam po ay safe. Unang-una po sir, gawa po ito sa clay core na which is meron po siyang self-healing properties. So mas matibay po ito compared sa tinatawag nating semento, gawa sa semento. Then pangalawa po sir, nagkaroon na po tayo ng mga strengthening projects way back 2017 or na ini-start po. Tapos naman na po and then meron po tayong mga inspection po, semi-annual na ginagawa po every year para ma-maintain po natin yung safety ng ating dam. So nasisiguro po namin na safe po ang ating dam. Samantala, nagpatupad na ng preemptive evacuation ang ilang lokal na pamahalaan na maapektuhan ng pagpapakawala ng tubig sa Angat Dam. Kahapon, pinangunahan ng alkalde ng Angat kasamang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang pag-asiste sa mga inilikas na residente na nakatira malapit sa Angat River. Pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center at nabigyan na rin ng pagkain ang mga inilikas na residente. Aabot naman sa 500 pamilya sa Norsagaray, Bulacan ang inilikas. Kabilang dyan ang mga nakatira malapit sa ilog sa Barangay Poblasyon, Barangay Matiktik, Barangay San Mateo at Barangay San Lorenzo. Isa na dito ay si Edward na taga Sitio Manalo sa Norsagaray kung saan lumubog sa baha ang kanyang bahay. Lumubog yung namin kasi noong umaga pagising ko pataas na ng pataas yung tubig kasi hapon pa kasi umulan. Tapos yun, nung pinapakaramdaman lang namin, nung tumataas na talaga, yun, tsaka namin binuhat na yung mga Dora box, yung mga sili namin doon, nilipat namin doon sa bahay ng ate ko. Bukod sa Angat at Norsagaray, binabantayan rin ng lokal na pamahalaan ang mga residente na nakatira sa mga mababang lugar sa mga bayan ng Hagunoy, Pombong, Kalumpit at San Rafael, Bulacan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
12 barangay na sa Kalumpit, Bulacan ang lubog na sa baha dahil sa patuloy na pagpapakawala ng tubig sa Angat Dam. Kasama sa mga binaha ang mga bukid, palaisdaan at ilang paaralan. Mula sa Kalumpit, Bulacan, ito ang balita ni Nestor Torres live. Nestor, may mga lumikas na ba ang mga residente dyan dahil sa pagbaha? Yes, Dante, marami na o halos nasa 500 individual na ang mga lumikas dito sa bayan ng Kalumpit. At apektado nga itong bayan ng Kalumpit sa ngayon dahil sa patuloy na pagpapakawala ng tubig ng Angat Dam. 12 barangay ngayon ang nakalubog na sa baha. Kabilang sa mga apektadong barangay ay ang Maysulao, San Miguel, Bulusan, Santa Lucia, Calison, Gugo, Frances, Gadbuka, Sapang Bayan, Santo Niño, Kanyugan, Iba Oeste. Pinakamalalim dito ay sa barangay Sapang Bayan, Maysulao at San Miguel na aabot ng 5 feet ang tubig baha, habang ang ibang barangay naman ay lagpas tuhod na. Sa Sapang Bayan, 21 pamilya o nasa 70 na individual ang lumikas sa evacuation center sa training center ng TESDA. Problema sa Kalumpit, lubog na rin ang mga palayan, ilang mga eskwelahan at lubog na rin ang ilang mga lugar na dadaanan ng mga sasakyan. Apektado na rin ang hanap buhay ng ilang residente. Kabilang na si Genesis Manlapig na isang tricycle driver. Lampas tuhod po doon sa loob. Apektado masyado kasi wala makapasok na sasakyan dito. Samantala, bukod sa Kalumpit, lubog din sa baha ang 7 barangay sa Bustos, Bulacan. Kabilang dito ang Tibagan, Bunga Menor, Bunga Mayor. Sa ngayon ay as of 10 a.m. nasa 214.61 meters ang water level ng Angat Dam. Bumaba ito ngayon ng 2 metro kumpara kahapon. Bukas pa rin ang 3 gate nito ng 8 meters at kasalukuyang nagpapakawala ng 1,225 cubic meters per seconds. Dante, dito sa lugar ng Bulusan, sa barangay Bulusan, kung mapapansin mo, yung lugar na yon ay malawak na palaisdaan, ang na bukirin ay lubog na sa baha. At hindi lang yung bukid o palayan, pati itong mga dinadaanan, may maraming portion na lubog sa baha ang mga daraanan ng mga sasakyan. At hindi lang yan, Dante. Kung baga dito rin sa mga bahay, ay may mga bahay na rin ngayon na kagaya nito, nabubong na lang yung nakikita. At yung mga tao, hindi sila lumilikas, nandun lang sila sa itaas ng kanilang bahay. Dahil binabantayan nila yung kanilang mga gamit na baka mawala. Pero nag-abiso naman yung LGUs na lumikas sila pero ayaw nilang lumikas. Mas gusto pa nilang sumakay ng bangka para makatawid rito, papunta dito sa kalsada. At Dante, sa oras ding ito, may mga nagbibigay naman yung LGUs ng mga food pack doon sa mga evacuation center. Pero dito sa mga apektado ng pagbaha sa lugar ng Kalumpit ay nag-aantay sila ng relief na ibibigay dahil hindi sila makaalis dahil nga doon sa tubig baha na nararanasan nila sa ngayon. At yan, mating it is live. Balik sa iyo, Dante. Maraming salamat, Nestor Torres, nag-uulat ng live mula sa Kalumpit, Bulacan. Nag-iwan ng maraming pinsala sa infrastruktura at agrikultura ang ilang araw na pag-ulan sa Bicol Region. Sa Brooks Point sa Palawan, malaking bahagi ng water system nila ang nasira dahil na rin sa naranasang pag-ulan. At sa Oriental Mindoro, patuloy ang paghahatid ng tulong sa mga residente na naapektuhan ng pagbaha. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Sa Bicol, kabilang ang rehiyong ito sa nakaranas ng matinding epekto ng nalusaw na low pressure area na nagpaulan sa malaking bahagi ng Kabikulan. Sa tala ng Office of the Civil Defense o OCD, Bicol umabot sa 42 lugar ang pinaha dahil sa walang humpay na ulan dala ng low pressure area sa Bicol Region. Bagamat 9 na lugar sa Bicol ay humupa, 33 dito ay nananatiling lubog pa rin sa baha. Kung saan kabilang sa apektado ang 9 na lugar sa Albay, 8 sa Camarines Sur at 5 sa lalawigan ng Sorsogon.
Dahil sa ilang araw na nararanasan ang malalakas na pag-ulan, 5 landslide ang naitala sa Camarines Norte at Sorsogon. Nauka ang ilalim ng kalsada na umabot sa halos 2 metro ang soil erosion sa Santa Cruz, Barcelona, Sorsogon. Agad isinara ang kalahating bahagi ng kalsada na lubhang delikado sa malalaking sasakyan kung dadaanan dahil posibleng gumuho ito at mahulog sa bangin ang mga dadaan. 17 mga kalsada o road network at 2 tulay ang hindi rin madaanan dahil sa mataas na tubig baha sa buong rehiyon as of kahapon. Nasa 267 individual o 74 na pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation centers. Nagsagawa ng magkahiwalay na relief operation ang mga lokal na pamahalaan sa mga nilikas na pamilya. Sa recommendation po namin, same with our Regional Director Claudio Eliucot, ay mas paigtingin natin yung ating information dissemination campaigns, lalo na po ng ating mga weather advisories and general flood advisories, and same types of information papunta sa ating mga komunidad para mas maganda po yung ating information sharing, and at the same time mas mabigyan natin ng mas maagap na babala itong mga kasamahan po natin sa barangay level. Muling nagbabala ang Municipal Information Officer ng Brooks Point dahil sa naranasang muli ng malalakas na pag-ulan sa kanilang lugar na maaaring magdulot ng pagtaas ng tubig baha at pagguho ng lupa. Ilang araw ng pahirap sa mga taga Brooks Point ang naranasang pag-ulan at pagbaha sa kanilang lugar. Nasira ang ilang mga kalsada, lumubog sa tubig ang tirahan ng maraming residente na napilitang lumikas. Bagamat humupa na ang tubig baha, kahapon isinagawa ang pagpupulong ng Incident Management Team ng bayan ng Brooks Point sa isang evacuation center. Kasama sa pinag-usapan ang naging accomplishment ng mga deployed responders tulad ng clearing operations at relief goods distribution. Sa initial damage assessment report ng Brooks Point Water System Office, malaki ang pagkasira ng infrastruktura ng proyektong patubig na siyang dahilan ng pagkakaantala ng pagbabalik serbisyo ng 3 water system sa bayan. Tuloy-tuloy rin ang pamamahagi ng relief goods ng local government unit. At sa Oriental Mindoro, nagpapatuloy ng pamamahagi ang pamahalang palalawigan ng food packs sa mga barangay na naapektuhan ng pagbaha. Agad tinungo ng LGU ang 4 na barangay sa District 8 ng Nauhan. Sa kabila ng naranasang unos, nagpapasalamat pa rin ang lokal na pamahalaan dahil walang naiulat na nasawi sa kanilang lugar. Aabot sa 875 na pamilya ang napagkalooban ng food packs mula sa mga barangay ng San Andres, Tagumpay, Inarawan at Mahabang Parang sa bayan ng Nauhan. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Baha na rin ngayon sa ilang lugar sa Aurora Province dulot ng low pressure area. Nagsimula ng magpatupad ng preemptive evacuation ang LGU Baler dahil sa tuloy-tuloy na pag-apaw ng tubig. Una nang inilikas ang nasa sitio Ulo, Barangay Zabali, na ginamitan pa ng floating device para maitawid ang mga residente. Umabot sa 2,491 na pamilya o 10,311 individual ang apektado ng pagbaha sa lalawigan mula sa 28 barangay ng 6 na bayan. Maliban sa Baler, baha din sa San Luis, Dinalungan, Kasiguran at Dingalan. Tuloy-tuloy naman ang pagsasagawa ng clearing operation sa mga dumaos-dos na lupa sa Dianawan at Barangay Sugit, Maria Aurora. Natagpuan na ang isa sa 2 bata na sinasabing tinangay ng agos habang naliligo sa creek sa kasagsagan ng malakas na ulan sa G. Araneta, Quezon City kahapon. Ayon kay Domingo Samalia, Barangay Public Safety Officer ng Quezon City, natagpuan ng walang buhay ang 11 anyos na si Liwain Evangelista alias Nugnog pasado alas 12 kagabi, habang hinahanap pa si Edgardo Abraham Reyes, 12 years old. Pahirapan ang paghahanap sa mga bata dahil sa makapal na basura na nakatambak sa creek at malabo at maruming tubig. Nagtulong-tulong na ang Disaster Risk Reduction and Management Office ng Quezon City, Philippine Coast Guard, ilang rescue group at volunteers. Gumamit na ng backhoe para sa mabilis na pag-alis ng mga basura at tumulong na rin ang ilang driver rescue na sa paghahanap.
Ay, ang may advice po natin sa mga bata sa ganitong tagulan ay at saka sa mga magulang, kailangan disiplina yung mga bata. Kailangan yung mga magulang ang mag-control. Pigilan sila na maglaro sa ilog. Delikado po. Nakalaya na kahapon matapos maabsuelto sa kasong iligal na droga si Juanito Jose Remulla III. Ngunit ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, muli nilang pag-aaralan ang kaso. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Ipinagpapasalamat ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla ang pagkakaabsuelto ng kanyang anak na si Juanito Jose Remulla III sa kasong possession of illegal drugs. Kasabay nito ay giniit ng kalihim na hindi siya nakialam o ginamitan ng impluensya ang kaso. The court has already rendered a decision. I did not interfere in any way with the process. I trusted the process. And I wish my son further redemption in the future. He has to make something out of his life. Something better than what happened to him. Siyempre, you're relieved, you're happy. He had the right to be presumed innocent in the first place. So, I'm just glad that the justice system. Tumanggi na rin siyang magbigay komentaryo sa Philippine Drug Enforcement Agency na humuli sa kanyang anak. Ngunit ayon sa PDEA, pag-aaralan nilang mabuti kung saan sila nagkulang na naging daan upang maabsuelto sa kaso si Remulla III. Sa ganitong paraan ay maiiwasan na ang mga pagkakamali sa mga susunod na operasyon. Iginagalang din nila ang naging desisyon ng korte sa kaso. Batay sa desisyon ay sinulat ni Las Piñas Regional Trial Court Branch 197 Acting Presiding Judge Ricardo Moldes II. Mayroong reasonable doubt o buta sa kaso laban sa nakababatang Remulla kaya acquitted ito sa kaso. Una ay hindi eksaktong pangalan ng anak ng kalihim ang nakalagay sa package na naglalaman ng illegal na droga. Para sa isang Juanito Remulla kasi ito at hindi kay Juanito Jose Remulla III. May butas din kung isinagawa ang controlled delivery operation. Walang courier. Dapat courier, dapat deliverable, dapat postman. Ang nag-deliver sa kanya yung PDEA agent. May question doon. Dahil kung yan talaga regular na controlled delivery, in our legal opinion, dapat ang nag-deliver niya yung postman at tinanggap niya, binuksan niya, nakita niyang akin nga to, kinlaim niya, hindi yung dumating yung PDEA, ibinigay sa kanya yung parcel, hindi pa nga niya nabubuksan, bigla na siyang inaresto. Ayon pa sa korte, hindi rin sinunod ng PDEA ang chain of custody requirement sa ebidensya dahil walang ipinatawag na mga testigo sa inventory ng nakumpiskang illegal na droga. October 11, 2022 nang maaresto si Remulla III sa Las Piñas City dahil sa pagtanggap ng parcel na naglalaman ng 1.3 million peso na halaga ng high-grade marijuana o kush. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binaliwala lang ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla ang mga kasong isinampas sa kanya ni Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag sa Office of the Ombudsman. Ayon pa kay Remulla, pamemersonal na lang ito ni Bantag sa kanya. Ito ang balita. Sinampahan ng mga kasong kriminal at administratibo ng suspendidong hepe ng Bureau of Corrections o Bucor na si Gerald Bantag si Justice Secretary Boying Remulla sa Ombudsman. Pero si Remulla ipinagkibit-balikat na lamang ang hakbang na ito ni Bantag na anyay pamemersonal na lamang. I don't know where the legal theory is coming from. Pero it's okay. Ano yan eh. He's trying to exhaust all these possible remedies which go against me personally. Sa kabila nito, pagtitiyak ng kalihim, walang mababago dahil ang mga kaso na kinaharap naman ni Bantag sa DOJ ay magpapatuloy. But it will not change anything. The cases will continue. Our job is to prosecute people. The DOJ is primarily the prosecutorial arm of the government and nobody else do it except us.
December 27, 2022, kasong libel at administratibo ang inihain ni Bantag sa Ombudsman at hiniling nitong patawan ng preventive suspension si Remulla dahil sa umano'y paninira sa kanya. January 4, 2023, kasong murder naman at sa pagkakataong ito, kasama na si Bucor OIC Director General Pio Katafang Jr. at ilang inmates. Inakusahan ni Bantag ang kalihim na siyang pumatay sa mamamahayag na si Percy Lapid at umano'y middleman na si June Villamor. Sa sariling diagram ni Bantag, si Remulla umano ang nag-utos sa inmate na si Herman Agoho na patayin si Percy Lapid at Villamor. Pero si Remulla itinanggi ang mga paratang. I don't even know that person. I know he's detained. Maybe desperate acts of a desperate person. Si Katapang naman ay nadamay sa reklamo dahil sa pakikipagtulungan umano nito na ilipat ang mga inmate para maimbestigahan at tumistigo laban kay Bantag. Kinukunan ng UNTV News ng pahayag hinggil dito si Katapang, subalit wala pa itong tugon. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumuko ang 21 miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Barangay Bangkal, Patikul, Sulu. Personal na tinanggap ang mga ito ni Special Action Force Director Major General Edgar Alan Ocobo. Sinasabing ang mga sumukong Abu Sayyaf ay responsable sa mga pambubomba, pagpatay, extortion at kidnapping activities. Partikular ang Sidapan Kidnapping noong 2000, Malaysian National Kidnapping at pagdukot sa kameraman ng ABS-CBN at 3 international Red Cross workers noong 2009. Sila din ang umambor sa dating Provincial Director ng Sulu na si Police Colonel Jula Sirim Kasim na ikinamatay ng 3 pang PNP personnel. Binigyan ni Major General Ocobo ng tig-10,000 cash ang mga sumuko bukod pa sa isang sakong bigas at groceries. Bukod dito, mayroon ding eClip at livelihood program ang pamahalaan na magbibigay tulong para sa kanilang pagbabagong buhay. Nagpalipas ng magdamag sa pila sa Quirino Grandstand ang mga nais makibahagi sa aktibidad ng Quiapo. Tuloy-tuloy naman ang last-minute preparations para sa isasagawang Walk of Faith. Ito ang balita ni Alan Manansala. Nagsimula ng pumila kagabi ang mga deboto sa Quirino Grandstand. Dito na sila nagpalipas ng gabi at maghihintay hanggang sa magsimula ang aktibidad. Nag-inspeksyon naman kaninang umaga si Manila Mayor Hanil Lacuna sa Quiapo isang araw bago isagawa ang Walk of Faith. Nais ng alkalde na matiyak ang kahandaan ng lahat, kabilang na ang ipatutupad na seguridad sa araw ng Quiapo. Nasa 6,000 pulis naman ang itatalaga para sa Walk of Faith na sisimulan bukas ng gabi. Yes, as of now na umaharap po ako sa inyo, wala po tayong na-receive na information or any threat sa security ng activity po. Idineklara na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang January 9, Lunes, bilang special non-working holiday sa lungsod ng Maynila. Samantala, isinara na kagabi ang ilang mga kalsada sa Maynila bilang paghahanda sa mga isasagawang aktibidad sa araw ng Quiapo sa Lunes. Kabilang dito ang Independence Road na kalsada sa tapat mismo ng Quirino Grandstand at ang mga karugtong na kalsada nito, Katigbak Drive at South Drive at ang bahagi ng Rojas Boulevard sa tapat mismo ng Luneta Park. Simula naman mamayang alas 7 ng gabi hanggang sa Lunes, January 9, isasara na rin ang mismong kalsada sa Quiapo, partikular ang north at southbound ng Quezon Boulevard, bahagi ng Evangelista Street, Raon Street o G. Puyat. Kasama na ang ilang bahagi ng P. Paterno Street, Carriedo Street, C. Palanca Street, Bustos Street, northbound lane ng Rizal Avenue, northbound lane ng MacArthur Bridge. Ipatutupad rin ang road closure sa ilang bahagi ng eastbound at westbound lane ng Recto Avenue at Nicanor Reyes Street, Lerma Street at A. Mendoza Street na karugtong ng Quezon Boulevard. Kaya naman pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta papunta sa kanilang destinasyon. Mahigpit din ang paalala ng mga otoridad sa mga hindi dapat bitbitin ng mga makikibahagi sa Walk of Faith. Pangunahin dito ang baril at iba pang deadly weapons, paputok, drone at professional cameras, video recorders, selfie stick at malalaking bag. Hindi rin pahihintulutan ang mga gamit sa pagpipiknik gaya ng kumot,
basket at storage boxes, portable appliances, LPG at kalan, tents at lamesa. At kahit umuulan ay ipagbabawal ang paggamit ng payong at sa halip ay mga raincoats lang. Bawal rin ang mga nakalalasing na inumin kung saan ipinatutupad din ng Manila City Government ang liquor ban mula sa Sabado, January 7 hanggang Lunes, January 9. Hindi rin pwede ang laser pointers, large chains, spikes at mga scooters, skateboards, sasakyan, motorsiklo, bisikleta. Maging ang mga plastic at glass bottles, food sticks at pagsasama ng mga alagang hayop ay bawal. Magbabantay din ang Manila Police District laban sa mga maninigarilyo maging ang mga gumagamit ng vape. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Minomonitor ngayon ng Department of Health ang 89 na close contacts ng 8 Pilipinong mula sa China na nagpositibo sa COVID-19. Ngunit ayon sa DOH, hindi pa naman kailangang higpitan ang border control para sa mga biyaherong mula sa iba't ibang bansa, lalo na ang mga may kaso ng mga bagong COVID-19 Omicron subvariants. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Natukoy na ng Department of Health ang 8 close contacts ng 8 Pilipinong positibo sa COVID-19 na galing sa China. Batay sa flight manifesto na nakuha ng DOH sa Bureau of Quarantine, 89 ang close contacts ng mga ito na mula sa 4 na flights noong December 27 hanggang January 2 galing China. 46 dito ang foreign nationals at 43 naman ang mga Pilipino. Isa lang sa mga ito ay may sintomas. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere, minimonitor nila sa ngayon ang kondisyon ng 89 na close contacts. Sa ngayon ay nasa isolation pa rin ang 8 Pilipinong positibo sa COVID-19 na galing sa China. Hinihintay na rin ng DOH na lumabas ang resulta ng kanilang samples na isinailalim sa genome sequencing. Ito'y upang matukoy kung anong COVID-19 variant ang naka-infect sa mga ito. Merong iba nangangati lang ang lalamunan, yung iba may sipon, yung iba nilalagnat. Pero lahat ay mild. They are still in isolation, being taken care of by our Bureau of Quarantine medical officials. Sa kabilang banda, wala pang nakikitang dahilan ng Department of Health upang magdagdag ng restrictions ang bansa kontra COVID-19. Binigyan din ng kagawaran na sapat na ang pagpapaigting sa surveillance monitoring sa bawat individual na pumapasok na galing sa China. We just go through our protocols currently at sa tingin natin ito naman po ay epektibo hanggang sa ngayon. Ayon pa sa DOH, nagbigay na sila ng kautusan sa border units para sa heightened surveillance ng lahat ng mga biyahero, hindi lamang na mga galing China kundi aplikable para sa lahat. What we are doing so far is to heighten our surveillance at yan po ang ating ginawa. And by doing that, we were able to capture through our usual protocols ito pong mga nai-report na natin na nagpositibo sa antigen who are partially or not vaccinated at all na mga Pilipino na pumasok na galing po sa bansang China. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, mabilis na mamomonitor kung sino-sino sa mga pasahero ang bakunado o hindi. Makatutulong ito upang agad matukoy ang anumang variants na posibleng pumasok sa bansa. Ayon pa kay Yusek Vergere, ang bawat pasahero na hindi bakunado o partially vaccinated lamang ang isa sa ilalim sa antigen testing. Sa protocol na ito, natuklasan na positibo sa COVID-19 ang 8 Pilipinong pasahero galing China. Batay sa lumabas sa kanilang antigen at RT-PCR COVID-19 test. Samantala, ayon sa DOH, hindi naman dapat ikatakot ang Omicron subvariant XBB.1.5 na dahilan ng pagdami ng nahahawa ngayon sa Estados Unidos. Dahil bagamat mabilis itong makahawa, ay hindi naman nagiging severe o malala ang sitwasyon ng mga nagpopositibo dito. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakapagtala ang Department of Health ng 16 na bagong kaso ng biktima ng paputok. Sa tala ng DOH mula December 21, 2022 hanggang January 6, 2023, umabot na sa 307 ang kabuuang bilang ng biktima ng paputok sa Pilipinas.
Mas mataas ito ng 62% kumpara sa 189 cases na naitala sa kaparehas na panahon noong 2021. Nilinaw naman ng DOH na mas mababa ito ng 3% kumpara sa naitalang biktima ng paputok sa nakalipas na 5 taon. Mayorya pa rin ng mga biktima ng paputok ay mula sa Metro Manila. Karaniwang na biktima ng paputok ay dulot ng Quitis, Boga, 5-Star at Fountain. Wala namang naitalang nasawi sa mga biktima ng paputok. Mas paintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. na courtesy resignation sa mga full colonels at generals ng Philippine National Police. Bukod naman sa mga opisyal ng PNP, nagsumite na rin ang kanilang resignation ang mga nasa National Capital Region Police Office. Ito ang balita ni Lea Ilacan. Simula na ang bagong estratehiya ng pamahalaan sa pagsugpo sa ilegal na droga. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., matapos ang matagal na pag-aaral kung anong hakbang ang gagawin upang resolbahin ang problema, nagpasya silang unahin ang pagtukoy sa mga pulis na sangkot sa kalakalan nito. We were planning this for a while. Well, let me be very clear. Remember, during the campaign, nung tinatanong ako kung ano yung gagawin natin tungkol sa drug war or drug problem, this is it. We approach it in an entirely different way. Alam naman natin na yung problema sa drugs, hindi mangyayari yan kung hindi kasabwat yung mga iba dyan sa pulis. Samantala, unti-unti nang binubuo ang kakatawan sa Committee of 5 na siyang magre-review sa courtesy resignation ng full colonels at generals ng Philippine National Police. Isa sa pinangalanan ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ay si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isa ring dating mataas na opisyal ng PNP. Ngunit sa ngayon ay ayaw pang magbigay ng komento ng dating CIDG chief kung ano ang magiging proseso ng gagawing review. Gayunman, naniniwala siyang makatutulong ang pagbibitiw ng PNP officials upang maibalik ang buong tiwala sa organisasyon. Yeah, I think it was the right decision on the part of the SILG na kausapin yung ating kapulisan, especially yung mga senior officers, full colonels hanggang sa mga general, na mag-file ng courtesy o mag-hain ng courtesy resignation para once and for all malinis na. Samantala, nagpahayag din ng suporta ang Metro Mayor Council sa panawagan ni Secretary Abalos. Sa inilabas nilang pahayag, sinabi ni MMC President San Juan Mayor Francis Zamora na kailangan ang mga ganitong reforma upang muling magtiwala at irespeto ng taong bayan ng PNP. Huwebes, January 5, nagsumiti na ng courtesy resignation si PNP Chief Police General Rodolfo Asurin Jr. at ang ibang miyembro ng command group. So ibig sabihin, doon mo mararamdaman na yung mga senior officers, yung mga general, they are willing to be subjected to an assessment. Kasi ano yan paulit-ulit na lang na sabi ko nga akusasyon sa hanay namin. Diba? And this must stop once and for all. Kahapon, pinangunahan na rin ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Junel Estomo ang paglagda sa courtesy resignation ng 3rd Level Commissioned Officer ng PNP. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 18, versikulo 22 na nagsasabi, "Sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon." Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan.
Sa ngalan po ni Kuya Daniel Roson, ako si Dante Amento at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali po.